Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong full moon. F talaga, no? Full moon January 2025. Marami tayong maraha. And let's begin. Para sa'yo, Cancer. And we have the undying love. The love you have shared is eternal, regardless of the situation. Depende to sa sitwasyon. Sa work mo, sa family mo, sa kaibigan mo, sa karelasyon mo. Yan, no? Pababa na natin yan lahat. Para mas makita nyo. Okay. Explain ko na ha. Okay, ang sinasabi dito is, yes, the key. The key is in yours, no? Ibig sabihin, nasa sayo yung key para lumabas ka o pumasok ka sa bagong pintuan. O opportunity man yan, love life man yan, o if you are a sad na situation, o may mga bagay na hindi nag-fit sa'yo, mga bagay na hindi ka naging masaya, mga bagay na hindi ka nag-grow, ganyan, it's time to move on. Or there's an opportunity coming in, tandaan mo, lahat ng bagay is nasa sa'yo. Solution, fulfillment, happiness, and strength. Nasa sa'yo yan. Nasa sa'yo lahat. The key is nasa sa'yo kasi. Ibig sabihin, no? And syempre, nakikita ko rin dito, yan, money matter. Iba siguro may mga money matter din, no? So, nakita ko dito. May mga unfulfilled situation na maaaring nangyari o mangyayari sa buhay mo. So, nakita ko dito. And syempre, nandito rin sinasabi na ano man na nangyari sa buhay mo sa ngayon, no? Ay huwag kang mawala ng pag-asa, no? Kung ano bang sitwasyon na yun, no? Kasi mo nasa iyo si key. Sa relationship mo yan, sa work mo man yan, sa career, something, pera, kaibigan, kung sa mga aspeto ng buhay mo yun, no? Huwag kang mawala ng pag-asa. Maging matyaga ka lang sa pagbabago, mag-focus ka sa bagong ikaw. Release all the version of you. It's time to decide to make a new beginning sa buhay mo. It's time to transform, ang sinasabi dito, no? Sa ngayon kasi, ang nakikita ko sa'yo is maaring may mga bagay sa buhay mo na hindi mo makita yung answer or hindi mo makita yung liwanag o hindi mo makita yung gusto mo sa buhay mo o yung tamang daan na para sa'yo, no? So, nakikita ko sa'yo dito. Maaring naguguluhan ka pa sa mga sitwasyon mo. Maaring may mga hindi mo maituon yung buhay mo. Maaring yung buhay mo nakatuon sa, halimbawa, kung if you have a relationship, sa dating tao, o kaya sa work mo, o kaya sa sitwasyon mo, halimbawa, sa work mo ngayon, sa career mo, kung ano man yan, maaring nandun ka sa nakatuon sa nakaraan, no, na sa ibang tao man yan, sa sitwasyon man yan, o sa mga pangyayari, no. Kumbaga dito rin yung inihiwalay. Kumbaga dito yung pagkakaroon ng isang situation na maaring hindi iyon para sa iyo. No? Maaring yung work mo ngayon, hindi yun para sa iyo. Maaring yung karelasyon mo is hindi yun talaga para sa iyo. Tandaan mo, the key is in yours. Ito yung sitwasyon na kailangan mong mag-let go o mag-transform o umalis o magbago ng desisyon sa iba't ibang aspeto ng buhay mo. So, nakita ko dito, no? May mga bagay na hindi ka pa talaga o hindi mo pa nakikita talaga yung tamang direksyon o yung mga liwanag, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Yun ang kailangan mong pukusan. Kung ano yung mga match sa'yo. Yung trabaho mo ba is match sa'yo? Well, this is the time na mag-change ka. Ganyan, di ba? Kung may baka nangyari na mga money matters, ganyan, anong dapat mong gawin, di ba? You need to be prepared for the unexpected kasi maaring magkakaroon ka ng hindi magandang kalalabasan, no, when it comes to a money. Yan sinasabi, pinag-prepare ka niya. Kailangan mo ngayon, you need to save a money for the future. Iba sa inyo, maari ko kayo is, kasi we have the influence, maari yung iba sa inyo, you're in a public speaking, no, maari you have a YouTube, TikTok, or speaker, or a networking, or government, something gano'n, no? Sa nakita ko to. Pag yung sitwasyon na yun, o mga nagbibigay ka ng opinion sa mga bagay-bagay,
Kung yung sitwasyon na yun, kung ano man yung work mo, kung ano yung sitwasyon mo na yun na maaaring hindi bagay sa'yo, it's time to move on, no? Pero if you want to stay, it's okay lang din, no? Mm. Yun ang ano, kasi we have the light bulb, you know. Ibig sabihin, and then yung is the new source, income sources, is income source, lucrative ideas, yan. Try to find a new job, recreate a work, sinasabi dito, kung hindi bagay yung meron ka sa ngayon, relationship man yan, work man yan, kung you are an influencer at hindi talaga siya match sa'yo at hindi bububukol sa'yo. Ibig sabihin, hindi yun sa'yo. It's time to move on or try to change yung mga bagay na dapat i-change, no? O sa relasyon mo man yan, no? Nagkakaroon talaga ng mga unfulfilled or there's a loss. Ako nakikita dito, no? Yan, no, di ba? Unfulfilled, not the right career for you is the loss. Pag hindi bagay sa'yo yung isang bagay at hindi nagpipit para sa'yo yun, you will be lost. Kaya sinasabi sa'yo, I give you the key. Sinasabi ni universe. No? Find your match. Kumbaga, hanapin mo yung makakamatch sa'yo, no? Maaaring magkakaroon sa inyo ng mga separation, no? And you're starting to create again yourself. So, nakita ko dito. And whatever, kung ano man itong breakthrough na para sa'yo, to create again yourself, ang nakita ko dito is para sa iyo to. Pero yun na nga lang, kung pupunta ka dun sa sitwasyon na yun, or kung magbabago ka ng sitwasyon mo this time, no? And syempre, we have the gear, the money flow, hard work. Yung money flow, kasi you have the unfulfilled situation, no? Kung ano may mga sitwasyon mo sa buhay mo na meron ka ngayon, kung ibibigyan mo ng hard work and you're putting a plan in emotions, the money will flow, no? Tira mo yan, di ba? Parang ano siya, parang gumagawa siya ang ganun, di ba? Iba sa inyo siguro you are a building or have a team or taking a time off or a security, no? Iba sa inyo ganyan. Pero kung naaano mo na hindi ka talaga para doon sa meron ka ngayon, sa relasyon man yan o sa work mo, it's time to move on, ha? Oo, and be prioritized, no? Medyo na maaring nasasayang yung oras mo sa sitwasyon mo na meron ka ngayon, no? Tandaan mo, the choices and the destiny is in your hand. The life you want is up to you. Nasa sa'yo yun, ha? Andito ang oras tumatakbo. Okay? Kung medyo nagkakaroon ka ng money matter, ano dapat mong gawin? Diba sinasabi naman dito na kailangan mo na mag-save up for the future and be prepared for the unexpected. Why? Pinag-prepare ka niya because maari may mga magaganap na isang sitwasyon dito sa buhay mo, no? Kumbaga, try to move on. Sa nakita ko to, yung mga hindi nagmamatch na energy o situation sa buhay mo is kailangan mo ngayon na decide, no? And align. Alignment is needed. Okay? Tingnan natin. Pero it's up to you. It's up to you, no? Nasa sayo itong sitwasyon na to. Kung gusto mo nang mag-renewal sa bagong ikaw, it's okay naman. Make a new horizon. Ang sinasabi naman dito. Para kay Cancer. Okay. We have the 10 of 10. Okay, ibig sabihin is, iba sa inyo. Yung iba sa inyo is merong mga bago, no? Nagkaroon na ng ending, no? Ibig sabihin ngayon is there's a new situation happening in your life, no? Sa nakita, or you're thinking, kasi you have the Hermit din. Yan. O hando ka sa sitwasyon mo na maaaring may iniisip ka, ganyan, na you want to end to this situation, tapos gusto mo na ng ganito, gusto mo ng ganyan, gusto mo ng ganun, no? Nando ka sa sitwasyon mo na gano'n. So, nakita ko dito. And also, ang nakita ko rin sa'yo, tingnan ko nga, kasi may mga wish come true ako nakikita sa'yo na makakamit. The Justice. Lalalala. This is you. May taong buntis, ano? Okay, nandito yung kung may mga taong buntis or you are pregnant or something situation na gano'n, parang there's a person here na na they want to give love and support sa iyo, no? Sa nakikita ko ito.
Ay, hindi ko lang maintindihan. It's more on collaboration. Siguro tutulungan ka nila sa money. Itong tao na 'to, sa nakita ko dito. Maring may tao na they want to say sorry, sa nakita ko dito. Iunahin ko 'to, kung may mga buntis dito or there's a situation na may kakilala kang buntis, maaaring ikaw or vice versa ito, sa nakita ko dito, may tao dito na maaaring merong dealing ako nakikita when it comes dito sa tao na 'to 'no. Parang may mga pag-uusapan na related to a situation. Maaaring itong tao na 'to is tutulungan ka niya sa pera or tutulungan mo siya sa pera. Basta vice versa tayo. Okay naman na nandito yung tao na 'to is magkakaroon kayo ng dealing para, not because of love, because of the money. Halimbawa yung karelasyon mo ganyan or ikaw maaaring gusto mong humiling ng gano'n sa kanya 'no, na tulungan mo ako kasi ganito ako, ganyan ako, gano'n ako 'no. O kaya naman kung hindi naman ikaw is buntis 'no, maaaring there's a person here or basta vice versa tayo, there's a person here na maaaring, magse-share siya ng kanyang nararamdaman sa'yo. Maaaring they want to share a goal or may mga ise-share siya sa'yo na related a money, a business, ganyan. Maaaring bagong trabaho sa iba 'no, sa nakita ko dito. And also someone want there's a clarity. Titingnan ko may meaning kasi 'to, eh. Ay, the devil! Na hindi totoo pala 'no? Hindi ko na nga. Ibig sabihin, kung this is a person na you are dealing of, eh, 'no? Maaaring itong tao na 'to is may pagiging sakim. Kung karelasyon mo 'to, this is not love. It's more on temptation. SEX. It's more on kasakiman, obsession, ganyan, ang nakikita ko dito, 'no? Mga pagsisinungaling, lie, ang nakikita ko dito. Andito yung hindi nagkaroon ng magandang justice or hindi nagkaroon ng clarity in this relationship sa nakita ko. Why? Because nagkaroon ka ng mga deep wound. Parang nandun ka sa sitwasyon mo na nasyado ka nasaktan. Inakala mo na forever kayo? I don't think so. No? Pero sorry, pero ang yun nakita ko dito. Kasi why? Maaring itong tao na to, sarili niya lang, as long as masaya siya, dun siya. Maaring vice versa tayo o kung kanino man tong energy na to, irespeto na lang natin marami kayong energy. Ganon. Ito yung tao na to na tandaan nyo, the devil is lahat na sa kanya lahat. No? Lahat ng kasamaan sa kanya. Maaring itong tao na to, ang pinapahalaga niya lang, yung sarili niya. No? Ang pinapahalagahan niya lang, yung puso niya. O yung kasakiman niya. No? Kung kayo in a distant situation, is maaring ito is talagang because of the money situation lang. No? Ganyan. There's no love ako nakita dito. Parang may tao na rin ako na nakikita na, may tao ako nakita na very cold or hindi niya yung sitwasyon na, ano yun? Yung sitwasyon na hindi siya nagtitink ng ibang bagay at wala siyang kilos. No? Parang kumbaga ito yung tao na walang plano. Maring may tao na rin na umalis. Ako nakikita dito. No? Kaya kung ako sa'yo, kung ito yung tao, or relationship na to, halimbawa, sasabihin ko sa inyo, sasabihin ko naman dito when it comes to a work. When it comes to a work, because sa devil, ang sinasabi dito is it's time to renew. Tandaan mo na sa yung key. Why? Because sa sitwasyon mo ngayon, relationship man ito, or trabaho, or career, napaka-toxic ng place mo. No? May mga taong mga sakim. May mga tao na makasarili, na maaring ikaw is nasasaktan dito. No? Mga tao na wala silang pakialam sa'yo, actually, no? Mga tao na they dealing you as a co-workers, ganyan lang. Pero, it's not because they take care of you, hindi. Pero ikaw, nakita ko naman, you care for this work and you care naman din sa kanila. Sa nakita ko dito. Pero sa kanila, it's a no. Ako nakikita dito.
No, kasi puro dipuan at puro pain ang nakikita ko sa'yo dito, no? Yun, oo, minsan, dumatating ka naman sa sitwasyon na hindi mo na lang din sila pinapansin. So, nakikita ko to. Pero nasasaktan ka, no? Pero nasa toxic place ka. Na kaya sinasabi pala sa'yo dito, tandaan mo, I give you this key, no? In a relationship man ito, in a situation na you are in a painful situation, malungkot ka man, kung saan man sitwasyon, lahat ng solusyon is nasa sa'yo because nasa sa'yo si key. Talagang devil talaga lumabas, ano? Pasaway ito, The Temperance and the Magician, okay. Ito na yung isang sitwasyon sa buhay mo na we have the death din, di ba? Don't manifest. Kumbaga, don't manifest. Try to take it action, syempre, di ba? It's time to take it action, it's time to move, it's time to create, ganyan, no? Sinasabi dito, you need to mag-go ka sa taking to the higher path, sinasabi rin dito. And also, sinasabi rin dito, when it comes to your money, try to balance yung money mo, no? Sa nakita ko dito, yan, this is sa money, di ba? Try to make it balance. The money that you have, kumbaga, the beginning, kailangan mo ngayon is magkaroon, kasi ito nga, di ba, we have the money matter. Ibig sabihin, ngayon is time to save money, no? Kasi maaring, tandaan mo, this your angel, maaring may dumating na isang sitwasyon sa buhay mo, na at least may mahuhugot ka, di ba? May mga hindi mo unexpected situation, maaring may mga dumating sa'yo na hindi maging maganda. At least, pinagpe-prepare ka na niya, no? And syempre, ito na yung sitwasyon na this is the time to decide, no? To start a new beginning in your life. This is the time to take to a higher path. Kailangan mo ngayon is a mental free. This is the time to step up, no? Ibig sabihin, the key is in yours. Step up para makita mo yung liwanag o yung pintuan na nagbubukas para sa'yo, no? Umalis ka sa isang sitwasyon na dito, sa sitwasyon na to, na devil. Or a situation na hindi ka nagiging masaya, hindi ka nag-growth, o yung nagmumukmuk ka sa kagilid, kung ano man sitwasyon na meron ka sa ngayon, no? So, nakita ko dito. And syempre, it's time na magkaroon ka ng letting go sa buhay mo. And also, we have the Ace of Pentacles and the Strength. Yan. Kung magkakaroon ka ng pagsasaayos at magpo-focus ka sa sarili mo. Kasi madami ng ending sa'yo, no? Ibig sabihin, ang dami nang nangyari. Para nagkaroon na ng mga separation talaga. Or nagkaroon na ng mga bagong sitwasyon sa buhay mo. O hindi ka man umalis sa trabaho mo, maaring nalipat ka sa ibang destination. Halimbawa, nasa district ko nga dati, napunta ka sa district 2. Iwan naman sa inyo, you have a new work or you have a new place na nangyayari sa inyong buhay. No? Kumbaga, nagkaroon na talaga dito ng letting go, nagkaroon na ng you are moving on. No? Kumbaga, pinasukan mo ni-use mo tong susi na to dun sa bagong door na meron ka. Kumbaga, may mga nag-end na cycle sa buhay mo. Nagkaroon na ng mga transformation when it comes sa'yo. Sa nakita ko, sa iba sa inyo, no? Sa iba naman sa inyo is needed, no? Na kailangan mo mag-focus to your future. Start a new beginning in yourself. Sa nakita ko dito, make a new horizon. Kailangan mo is try to invest more to yourself, to a new beginning. Sa nakikita ko dito. We have the Five of Pentacles. Yung iba dito undecided, ano? Okay. Parang nasa sa inyo to. Kasi iba sa inyo manifesting pa lang. Nasa sa iyo pa rin, no? No? Kumbaga, andito yung, tandaan nyo, maaaring nagkakaroon talaga kayo ng isang decision making na may mga bagay na hindi mo kayang i-accept this time, no? May mga bagay na maaring parang you feel alone, parang nag-iisa ka doon sa bagay na yon. No? Halimbawa, kung nakalipat ka na ng trabaho, syempre, you feeling alone kasi wala ka pa kakilala, ganyan, di ba? Kumbaga, bago ka doon, no, na kailangan mo muna makasama. Iba naman sa inyo, maaring nahandol kayo sa thinking na may mga bagay sa buhay mo in relationship man yan, o mga sitwasyon, o mga nakaraan, o sadness, ganyan, na
na hindi mo pa siya kaya, hindi ka pa maka-move on at hindi mo pa naa-accept yun. Nagkakaroon ng hardship sa'yo this time. Maaring hardship when it comes to pagpili ng isang sitwasyon sa buhay mo, kung mag-move ka or hindi. Ganyan, sa nakita ko dito, no? Sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo dun, Iba sa inyo, maaaring nagkakaroon kayo ng problema when it comes to money, no? Tingnan natin si Ten of Cups. We have the Five of Swords. And then, Five of Swords is what? May mga bagay-bagay ako nakikita na you feeling abandoned or you feel rejected with someone or something, no? Or vice versa tayo. Ganun na nakikita ko. Kaya maaring nahadon ka sa sitwasyon mo na you're not accepted pa yung bagay na yun at hindi ka pa makamove on, no? Sa nakita ko dito. May mga bagay, okay. May communication ako nakikita, no? Doon sa communication, ako na nakikita na related to your family or malapit sa puso. Okay. Nandito ka sa situation na you are reminiscing the past situation, Maaari may mga marireminize ka. Past relationship, past work, yung mga nambuli sa'yo, yung mga sadness or violence, mga ganyan. Or your family. Maaari may mga mamimiss ka or the bad and the good situation is maaring maalala mo this time, no? Handa yung mga sitwasyon na maaring nagkakaroon. We have the Ace of Wands, diba? Ibig sabihin, nasa sayo talaga si Key. Okay, yung pagbabago mo nasa sayo si Key. Kaya nandito si, diba? The destiny, your destiny is in your hand. In the life you want is up to you. Kung ano yung gusto mong buhay, ikaw ang pipili niyan. Andito rin si Wheel of Fortune, diba? Yun. Ito rin yun. Ibig sabihin. And ito yung sitwasyon na maraming mga regret, nagkaroon ng isolation, maraming naging failure situation o na-disappoint ka. No, yung may mga pag-aalala, may mga disappointment in life na nangyari sa'yo. Maaring yun alala mo ngayon, no? And then, kung hindi pa kayo nakapag-move on, no, it's up to you to make it happen, to start a new beginning in your life. Positive motion is needed. This is a breakthrough para sa'yo. Kasi ang daming offer sa'yo. Actually, ang daming aces na lumabas, diba? Ibig sabihin, ang dami na niyang offer sa'yo. Yun na lang is kung papasok ka dun sa pintuan na yon or mag-move ka or magti-take action ka, no? And start to create again yourself. Start a fresh start, start a beginning, take an action. Trust more to your intuition this time. And be stable, no? Kung ano mga aspeto ng buhay mo yan, ngayon is mag-focus ka na sa sarili mo. Huwag kang matakot to the unknown, no? Sa nakita ko dito. And mag-ingat ka lang din sa mga tao na pwedeng magsunungaling sa'yo, no? Sa nakita ko dito kasi medyo may nakita ko na maaring may tao na baka kumonek sa'yo na lokohin ka pa rin niya, di ba? Karelasyon man yan o hindi. Ngayon, hindi ka makapili, I hope, finished and unfinished sa nakita ko dito. Huwag ka mag-focus dun sa frustration, no? Sa nakita ko dito. May mga frustration ako nakikita sa'yo, no? Parang handito ka sitwasyon mo na you don't know paano mag-umpisa muling para maging masaya, paano mag-reset, ganyan. Iba sa inyo, nagmo-moving forward naman. And this time daw, you need to be aware. May pa rin. May agam-agam pa rin yung iba, no? I hope maano nyo yung sarili nyo, ma-manage nyo. Tandaan nyo, choices, the destiny is in your hand, no? Tandaan mo na sa sayo yung susi. Whatever happen, ikaw ang pipili na iyong destiny this time. Arigato, namaste, God bless.